Dumako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa mga taga-Galatia, ang 6 po na chapter, verses 1 to 5. Galatians chapter 6, 1 to 5, based on ESV. And let us read aloud together, brothers and sisters. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Church, this is the word of God for the people of God, for the glory of God. Ngayon naman po, maaari na po tayong makaupo. Ihanda po ang ating mga pandinig, ang ating mga isip, ang ating mga puso, ang ating lahat upang tayo tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating butihing pastor, ang lingkod ng Panginoon na mula po sa Grace and Truth Reformed Baptist Church. Palakpakan po natin ang buhay po ni Pastor Ambek. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po ang bawat isa sa gawain ito ng Panginoon. At isang katuwaan din para sa akin na makita ko sa oras na to yung mga dati kong mga hindi nakikita, yung aking mga inaanak, si Jordan at saka si Malen. Marami na akong utang sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala, kakalimutan ko rin yun. si Nika, no, at saka yung kanyang husband, no, praise God. Dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang kumikilos sa iglesyang ito. Bago pa tayo magpatuloy, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong Be a Burden Bearer. No, be a burden bearer. Binasa ko natin yan kanina sa Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Kamakailan lamang po nakita po natin, nababalitaan po natin that even in the social media na 3 lindol po ang talaga namang nagbigay sa atin ng kabigatan sa bansang ito, sapagkat nung una ay sa Cebu 6.9, that's Visayas. Sumunod po ay sa La Union, sa Luzon, that's 4.8. At sumunod po ay sa Mindanao, sa Davao Oriental, and 7.something or 7.6 na lindol po. Kung papansinin po ninyo, yung lindol po ay tumama sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. No, talagang tinatamaan tayo ng mga mabibigat na mga lindol na ito, sapagkat hindi siya pangkaraniwan dahil medyo malalakas yung mga lindol na dumarating po sa ating bansang Pilipinas. At kadalasan po ay madami ding lindol na nararanasan tayo bilang mga individual, bilang mga tao. Yung buhay natin, kung minsan ay dumaranas din po ng mga lindol, minsan ay mabigat, minsan po ay talagang hindi na natin kayang dalhin. Minsan ang iba sa atin ay talagang susuko na dahil po nahihirapan doon po sa lindol na dumating sa buhay niya. Kaya nga po kapatid, ang salita ng Diyos na ito ay hamon para sa ating lahat. Iligid natin ang ating mga mata, because sometimes hindi tayo nagiging sensitive. Meron na pala tayong kapatid
na bigat sa kanyang pasanin at hindi natin siya natutulungang pag-aangin ito. And that's why ang topic po ngayon sa ating pag-aaral na passage na ito ay meron po tayong dalawang bagay na nais kong i-consider natin patungkol sa topic natin, be a burden bearer. Ang una po ay the burden bearer, brethren, number 1, has the responsibility of restoring the sinning brother. Verse 1, makikita po natin yan. So, ang tagapagdalang pasanin na kapatid ay mayroong katungkulan sa pagpapanumbalik sa nagkasalang kapatid. At yung ikalawa naman na subject matter natin is the burden bearer, brethren, has the accountability of carrying the burden of others. Has the accountability of carrying the burden of others. Ang tagapagdalang pasanin na kapatid ay mayroong pananagutan na makibuhat sa pasanin ng iba. So yan po yung dalawang bagay na nais kong pagtuunan natin ng pansin. So una, talakayin po natin yung una nating subject matter is the burden bearer has the responsibility of restoring the sinning brother. Meron tayong katungkulan bilang miyembro ng iglesia na papanumbalikin ang ating pong nagkasalang kapatid. So ang sulat po ni Apostol Pablo sa taga-Galacia ay masasabi nating medyo matalas yung sulat niya sa Galacia. Kasi sinabihan niya nga yung mga taga-Galacia, "Oh, foolish Galatians." Medyo matalas, matalim yung kanyang mga pananalita pagdating dito sa mga Kristiyano sa taga-iglesia ng Galacia. No, medyo may katalasan, medyo matalim yung kanyang mga pananalita. Kung mapapansin ninyo, yung ibang sulat naman niya sa iglesia, bagaman may mga problema rin, gaya ng Korinto, punong-puno ng problema, division, pride, sexual immorality, kung ano-anong mga problema ang meron ang Korinto, pero ganun pa man, nagpapasalamat siya. Yung kanyang introduction palagi, nagpapasalamat ako sa inyong iglesia, sa inyong mga taga-Korinto, pero pagdating dito sa Galacia, ang sulat niya ay namumukod tangi. Why? Dahil hindi ito nagsimula sa pasasalamat, bagkos matapos niyang magpakilala ni Apostol Pablo, pinakilala niya yung sarili niya. Pero pagkatapos niyang magpakilala, ay ang ginawa niya ay kinonfront niya yung mga taga-Galacia. Bakit? Sapagkat nakita ni Apostol Pablo na yung mga taga-Galacia ay nagko-compromise. At ano yung kanilang ikinokompromiso? Hindi lang basta-basta ibang bagay, kundi kaya ikinagalit ni Apostol Pablo at pinagalitan niya yung mga taga-Galacia sapagkat ang kinokompromiso ng mga taga-Galacia ay ang gospel ni Christ. Kaya nga ang sabi niya sa Galatians chapter 1 verses 6 to 9. Sabi niya, "I am astonished that you are quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you," anong sabi ni Apostol Pablo sa kanila? "Let him be anathema. Let him be accursed." Sumpain yung mga taong kinukompromiso yung totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin ko sa inyo sa Tagalog. Ang sabi ng Apostol Pablo, "Nagtataka ako kung bakit kay dali-dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo ay bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo.
Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinasabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap ninyo. Ganon katalim, ganoon katalas yung mga binitawang mga pananalita ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na wala kasing mabuting maidudulot, walang mabuting maibibigay sa isang iglesia na kaparis natin kapag ikinompromise natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung tinitindigan natin. Yan yung ating pong tinatayuan bilang mga tunay na iglesia. Ganyan ito kahalaga kay Apostol Pablo. Ganyan ito kaimportante para sa kanya. Yung gospel ay dapat pag-ingatan. Why? Because the gospel of Christ is the only means for our salvation. Hindi mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng bawasan. That is why yan yung sinasabi ni Apostol Pablo every time he preached the gospel. Ano ba yung gospel? Ang laman ng gospel is Christ and Him crucified. Yun lang. Hindi mo pwedeng dagdagan na si Christ ay bilang healer mo lang. Hindi lang healer lang si Christ, kundi siya'y namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kung kayo mga kapatid ay tunay na pinagpala ng banal na Espiritu, because the first blessing ng gospel sharing at natanggap mo ito is salvation. Ng salvation na ito ay yung Holy Spirit. That's the first blessing. Nung kayo'y naligtas, tayo po ay nagkaroon ng banal na Espiritu. At kung kayo po ay pinagpala ng banal na Espiritu, tayo po ay dapat nagsisilakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa binasa natin sa verse 2. You who are spiritual. Sabi ni Apostol Pablo, kayo na mga spiritual, kung ikukorek ninyo ang inyong mga kapatid, mag-ingat kayo. So ito yung mga lumalakad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun yung mga spiritual. Ito yung may bunga ng banal na Espiritu. So, ano ngayon ang gagawin ng mga spiritual? O you who are spiritual, ano ang gagawin natin dito sa church? Magkakaroon tayo siyempre ng pakialam sa ating mga kapatiran. You who are spiritual ay meron ka ng pakialam para sa iyong mga kapatid, lalo na doon sa mga kapatid natin na nahuhulog sa pagkakasala, no? At ang mga spiritual na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi lang naman pastor, hindi lang naman ang mga deacons sa church, hindi lang yung mga leader sa church, that even you are an ordinary member of the church, ay pwede kang maging spiritual. Kasi ang spiritual, ang ibig sabihin, you are matured enough. Lumalakad ka sa banal na Espiritu. You are led by the Holy Spirit. That is why you are matured. And pwede ka na ang iyong kapatid na nakita mong nabibigat ang lubha sa kanyang mga pagkakasala, ay pwede mo siyang i-confront at sabihan upang siya ay mapanumbalik muli sa gawain sa Panginoon. Hindi ba yan ang sinasabi ng Matthew chapter 18 verses 15 to the following? Hindi lang naman yan ay church discipline. Pero ang sabi diyan, kung nakita mo na ang iyong kapatid ay nagkasala, puntahan mo siya, kausapin, at kung mag-confess at mag-repent sa kanyang mga kasalanan, nawin mo na siya. Di ba? So yun yung sinasabi rito ni Apostol Pablo, na hindi lang yung pastor ang pupunta para kausapin ka, kahit ikaw na nakakita na siya'y nahulog sa kasalanan, ay pwede mo na siyang sabihan, kapatid, mali.
at nagkasala ka sa Panginoon. At pag nagrepent siya, nawin mo siya sa Panginoon at makakasama mo muli siya sa gawain at paglilingkod. Ganon, di ba? Hindi tayo dapat mga harsh, hindi tayo dapat napaka-harsh sa mga kapatid natin sa Panginoon. At yung word na restore dito, kasi ang ibig sabihin niyan, translated in a medical term, si Pastor Dave, nurse siya dati, alam niya siguro to. Ang ibig sabihin ng restored in medical term is setting a bone or dislocated joint. Pagbabalik, meaning to restore a former condition. Pag napilayan ka, naglalaro ka ng basketball, yung siko mo ay bumaluktot, pwedeng ibalik yan. No? Yun yung restore. Yun yung restoration, yung pagbabalik nung nasirang kondisyon. So spiritually speaking, it means restoration sa kapatid na nagkasala. Ang instruction ni Paul na kapag may nakita kang kapatiran na gumagawa ng kasalanan, dapat may pakialam ka. No? Hindi yung sasabihin mo na wala akong pakialam diyan kasi hindi ko naman business yan. Hindi pwede yun. Kaya nga kapatid mo yan, sa pananampalataya, may pakialam ka na sa kanya. No? Kakatwiran ng iba, hindi ko naman business yan. At saka ayoko ma-involve ba? Mamaya ma-involve pa ako dyan. Ayoko nyan. No? Yan yung katwiran ng iba. Ang sasabihin pa ng iba pabayaan mo siya, mag-suffer siya dyan sa ginawa niya. Deserve niya yan. No? Yung sinasabi ng iba, di ba? Kapatid mo sa pananampalataya, pagkatapos sasabihan mo ng ganun. Hindi. Yung iba naman, wala nang ginawa to restore yung kapatid sa pananampalataya na nagkasala, chichismis pa. Sa'yo ko lang sinabi yun. Ba't alam niya? Hindi nakwento ko lang naman. Yung pala buong church, alam na. Diba? Kala ko ba secret lang natin? Sabi ko rin naman sa kanya, secret lang din namin. Sinabi rin niya pala din sa kabila, secret din niya. Tapos buong iglesia, nakakaalam na ng sikreto niya. Hindi na secret. Diba? Alam na ng lahat. Kung minsan, ganun ang nangyayari po sa ibang mga kaiglesia and I hope and I pray na hindi sa iglesia natin na mangyari yung mga bagay na yan. Kasi nakakalungkot mga kapatid. No? Hindi natin to dapat papayagan. Bagkos sila na nagkasala ay dapat nating i-correct. Totoo? At papanumbalikin sa Panginoon. Yun yung end goal natin. Papanumbalikin sila sa Panginoon. Ngayon ang tanong, how restoration should be done? Paano natin ito gagawin? Malinaw ang sagot ng salita ng Diyos sa bagay na yan. Sa verse 1, kung babasahin natin, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. So dito sa binasa natin, at least 2 bagay yung pwede natin gawin in restoring our sinning brother. Number 1, it must be done caringly. Di ba yan yung sinabi sa verse 1? If anyone is caught in transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. So restoration must be done caringly. Di ba? Sabi ni Paul, restore him in a spirit of gentleness. Not a spirit of being judgmental. Minsan nagiging hukom tayo. Hinuhusgahan na agad natin yung tao, yung kapatid natin na nagkasala. Nakahusga agad tayo. Hindi ba nga ang Panginoong Hesukristo ay kanyang i-demonstrate yung kanyang pagiging gentle sa pagsasabi niya sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29? Ano ang sabi ni Apostol ni God, ni Christ?
Hindi ko na-copy-paste. Pero ganun pa man, ang sabi niya rito, may kanta nga ito eh. Come to me, all of you who are tired and heavily laden, because, sabi ni Christ, I am gentle and lowly of heart. Dahil ako ay nagmamalasakit sa inyo. So, be gentle, no, sa ating pagre-restore, pagko-correct sa nagkasala nating mga kapatid. Gaya ng Panginoong Hesukristo, gentle and lowly of heart. Habang kino-confront natin ang kasalanan ng ating mga kapatid, dapat nandun din yung encouragement natin sa kanila to them to repent and then mapanumbalik sila sa gawain nating muli sa Panginoon. No? So restoration must be done caringly. And secondly, restoration must be done cautiously. Cautiously. Verse 1 pa rin, ang sabi roon sa verse 1, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Di ba? Sabi roon, keep watch sa sarili ninyo, lest you too be tempted. Meaning, kailangan natin maging maingat at mapagbantay sa pagtulong natin sa iba who is caught in sin, lest to be are tempted to sin. Ano ba ang mga possibility para tayo po ay matukso sa kasalanan? May mga possibility to be tempted to sin habang nire-restore natin ang mga kapatid natin sa Panginoon. Number 1, mag-ingat ka kasi baka ma-fall ka din sa same sin na kinahulugan niya. Baka mamaya, restore ka ng restore, yung pala, yun din ang kasalanan na ginagawa mo. So, mahirap na, di ba? Pangalawa, ang possibility, baka matukso tayo na maging harsh naman. Masyado tayong too harsh. Para tayo po ay, para na tayong mga husgado na kung humusga sa kanya ay ganun-ganun na lang na habang tinutulungan natin ay hindi natin alam na nagiging harsh na pala tayo. And number 3, baka matukso tayo na maging prideful at tignan natin na superior tayo sa taong tinutulungan natin. And I think, yung pangatlong ito, yun yung sinasabi rito at tinutukoy dito ni Apostle Paul, the sin of pride. Panahon pa ni Eva at Adan yan. Yan na yung pinaglalabanan. Yan na yung nagpabagsak kina Eva at Adan. The sin of pride. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ating kadigmaan sa mga panahon natin sa sarili natin. The spirit of pride. Meron pa rin tayong pride, hindi maalis-alis. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. If you think that you are somebody, you are a nobody. And if you think that you are a nobody, you are somebody. Sabi ng Panginoon, lahat ng nagpapakumbaba ay iniaangat ko at ang lahat ng nagmamataas ay ibinababa ng Panginoong Diyos. Hindi ka magiging effective sa pag-restore mo sa nagkasalang kapatid if tayo ay may pride sa ating mga puso. Tandaan natin yan, mga kapatid. Tignan po ninyo, nakita ba ninyo mga kapatid yung caution, yung warning? Hindi naman directed doon sa nagkasala eh. Kanino directed? Doon sa nagkukorek. Doon sa nagsasabi ng kasalanan nung kapatid niya. So it was directed doon sa taong gustong tumulong. And then, yun ang sabi niya, mag-ingat kayo, lest you too be tempted. Kapatid, mayroon tayong responsibility at pananagutan sa pag-restore sa nagkasala nating kapatid sa Panginoon. Pero, mag-ingat tayo, lest you to be tempted, baka tayo ay mahulog din sa pride. No? So, in restoring our sinning brother, it should be done caringly, and it should be done cautiously. That's our end goal.
restoration ng kapatid natin sa Panginoon na nagkasala. Secondly, na ating pong pag-uusapan, the burden bearer brother has the responsibility of restoring our sinning brother, but also, number 2, has the accountability of carrying the burden of others. Verse 2, ang sabi rito ng Bible, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Bear one another's burden. Di ba? Magbuhatan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Alam po ninyo yung yoke, nakakita na kayo ng yoke? Hindi po yan yung itlog ng may yoke. Yung yoke po yung pamatok. Pambatok po yung ganun. At yun po yung pamatok. Inilalagay po yun kung sa kalabaw, di ba? Sa mga baka na nagsasaka, meron silang pamatok dito sa batok. Kaya sa batok yun, pamatok. Pero nung in ancient time, dalawa palagi sa kanila yung oxen or bull na ginagamit nilang pangsaka or maglalagay ng cart sa likod para doon ilalagay yung mga nasaka nila, trigo at kung ano-anong mabibigat na bagay, ilalagay nila sa cart. Hindi isang baka lang or isang oxen or bull lang ang ginagamit nila. Dalawa in ancient time. Bakit? Para silang dalawang baka or bull ang hihila ng mabigat na naroroon sa cart para hindi hirap kung isa lang. Dahil kung isa lang, hirap. Pero kung dalawa sila, ay medyo magaang. So, a yoke allows two animals to share a load and pull together. Ngayon, pabigat yung nakikishare ng load sa cellphone. Pero yung pong tinatawag ng panahon nila, ancient time, yung mga baka, yung mga animals, pag nilagyan mo ng yoke, dalawa sila. Pag hinila nila, gumagaang yung hinihila nila kasi dalawa na silang humihila noon. At ganoon yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, carry each other's burden. Bear one another's burden. Makipasan ka. Makipasan ka rin doon sa pasanin na daladala ng iyong kapatid. Yes, meron ka rin. Totoo, may pasanin ka rin. Pero mas gagaang din yan, di ba? Kung may papasan ding iba na katulong mo, ganun ka rin sa iba. Gusto mo lang, ikaw lang yung pinapasan eh. Para kang all for all for me. Hindi naman ganun. Dapat one for all for one. No? Hindi yung napaka-shellfish mo, kabibing isda, sabi ng iba. Selfish natin, no? So, wag ganun. Papasanin natin yung pasanin din ng iba. Pero may magandang sinabi dyan, ang Panginoon. Ano yung sinabi dyan ni Apostol Pablo? Bear one another's burden and fulfill the law of Christ. Nang sabihin ni Apostol Pablo ang salitang law of Christ, ano ang ibig niyang sabihin? Paul means by this is that we must love one another. That's the law of Christ. Ibig sabihin, ito yung batas ng Panginoon. At maliwanag ito nang sinabi ni Apostol Pablo that you bear one another's burden, you fulfill the law of Christ. Kasi ang nasa isip ni Christ, yung Galatians chapter 5 na sinabi niya, verse 13 to 14. For you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity to the flesh, but through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Naalala ito ni Apostol Pablo kasi ito rin yung naalala niyang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 13, 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all
people will know that you are my disciples if you have love for one another. That's the law of Christ. Yan yung batas ng ating Panginoon na sinasabi ni Apostol Pablo, that we should love one another. Yan yung malaking tanong sa atin. Mahal ko ba ang kapatid ko? Di ba? Misis ko, mahal ko. Kapatid ko sa Panginoon. Di ba? Pero, yung kapatiran sa church, mahal ko ba sila? Pero yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. That we should love one another. Of course, mga kapatid, meron tayong mga kapatid sa Panginoon na hindi natin gusto yung ugali. Meron mga ganun, di ba? Meron tayong mga kapatid sa Panginoon na kuminsan nagkakaroon tayo ng mga misunderstanding. Natural yun. Hindi naman tayo pare-pareho eh. Meron tayong gusto na hindi niya gusto at meron kayong gusto na meron kayong gusto na hindi naman niya gusto. Hindi tayo pare-pareho. Pero ibig bang sabihin nun, dahil doon ay maghihiwalay na lang tayo at magkakanya-kanya na lang tayo? Hindi. Dahil alam naman natin sa sarili natin na sinabi ng Panginoon na magmalasakitan tayo sa isa't isa. Yan yung habilin sa atin ng Lord. Ni Apostle Paul, and higit sa lahat ng Panginoon. So we bear one another's burden by loving one another. Pwede mong baligtarin, ganun pa rin. Di ba? We love one another by bearing one another's burden. At dahil diyan, anong nangyayari? Sabi ng Bible, nakikita ng nasa labas na kayo ay tunay kong mga disipulo kung kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Tanong sa atin, mahal mo ba yung katabi mo? Siyempre, kaya ako nga katabi ngayon to eh. Yung nasa dulo. Siyempre, kaya ako nga iniwasan yan eh. Minsan nag-iiwasan, nasa dulo, nasa harap yung isa eh. Di ba? Kasi merong something. Pero mga kapatid, yung something wag nating patatagalin kasi nagbubunga at dumadami yan hanggang sa hindi na natin alam, hitik na pala. Kaya nagkakaroon tayo ng mga maraming problema sa mga iglesia. Kaya dapat bago pa lang ay i-restore na natin yung ating relationship sa isa't isa. Ano pa man. Kaya, ganun din naman ang sabi ni Apostol Pablo. That's why sabi ni Apostol Pablo sa verse 9 ng Galatians chapter 6, let us not grow weary in doing good. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapatiran. Dahil ang sabi ng verse 10, if we have opportunity, let us do good to everyone, and especially, may especially dyan. Nakalagay dyan, especially to those who are of the household of faith. At sino ba yung household of faith? The church, tayong iglesia, tayong mga magkakapatid sa pananampalataya, let us do good to one another. Kung may oportunidad, gawan natin ng mabuti ang mga kapatid natin sa Panginoon. Just be sensitive lang. Maging sensitive tayo. Minsan di natin alam, mayroon na pala tayong kapatid na lumong-lumo na pala. Bigat na pala sa kanyang nararanasan. Then be sensitive lang para matugunan natin yung kanyang pangangailangan. Kasi pagdating po sa church, mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag kayo po ay miyembro na ng iglesia or miyembro na ng church, hindi pwedeng mag-solo ka lang. Hindi pwedeng soloista ka lang. Maganda lang yan sa kantahan. Pero pagdating sa church, hindi yan uubra. Hindi pwede. Kapag ikay kabilang na sa isang church, dapat as a team, magwo-work na kayo sa isa't isa. Pagka kayo ay nagbabasketball, hindi pwedeng ikaw lang ang tira ng tira. Diba? Anong tatawag sa'yo ng mga kakampi mo? Buhaya. Buhaya ka, bagay ka sa kongreso. Mga ganon. No? So, hindi ganon. Dapat ay meron tayong teamwork na sa loob ng simbahan. No? Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Kaya napaka-importante na maintindihan natin yung mga bagay na ito, mga kapatid. Pag tayo po ay miyembro na ng iglesia,
hindi mo lang iintindihin yung sarili mong pasanin, iintindihin mo na rin yung pasanin ng iba. Huwag mong ikatwiran, pasanin ko nga, bigat na ako, iintindihin ko pa yun sa inyo. Diba? Hindi ganun. Maling attitude yun. Mali. Dapat, may pasanin ka, buhatin mo. Totoo. Kasi yun naman ang sabi ng verse 5 eh. Diba? Buhatin natin yung bawat pasanin na mayroon tayo. Pero hindi sinabi na huwag kang makibuhat kahit may pasan ka. Sabi ng salita ng Panginoon, buhatin mo rin ang pasanin ng kapatid mong nabibigatan. Kasi pag dalawa na kayo, mas gumagaang. 2 are better than 1. Mas mainam ang dalawa kaysa sa isa. Dahil sabi nga ng Ecclesiastes, kung malamig, at least may taga-init ka kung magkasama kayo. Kung may bumagsak, may taga-tayo ka. Diba? Kung ikaw lang, paano ka natatayo kung wala nang taga-tayo sa iyo? Kaya napaka-importante ng meron tayong pagtutulungan, pagmamalasakitan at pagmamahalan sa loob ng ating iglesia. Kaya tandaan natin yan, mga kapatid. Kasi unang-una sa lahat, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, the ultimate burden bearer, walang iba kundi si Jesus Christ. He is our ultimate burden bearer. Sino ba nagkasala? Tayo. Sino ba dapat magbubuhat ng krus na yon? Tayo. Tayo yung nagkasala. Tayo yung gumawa nun, hindi naman si Christ. Tayo dapat ang magbubuhat ng mabigat na pasanin na yun, ang kasalanan. Pero dahil sa kagandahang loob na biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal, alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyo, hindi para sa kanya. Alang-alang sa iyo, binuhat niya ang mabigat na krus at tapat niyang dinala doon sa krus ng Kalbaryo ang iyong mga kasalanan para nang sa gayon ay maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Siya yung kumuha, siya yung nagdala, siya yung bumitbit ng mabigat mong kasalanan. And Christ is our ultimate burden bearer. Because in fact, sa totoo lang, dapat ka namang talagang parusahan. Dahil ikaw ang nagkasala. Dapat ikaw ang bumitbit ng mabigat na kaparusahan na yan. Dahil ikaw ang nagkasala. Pero tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo ang buong galit ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo dahil kinuha niya ang mabigat mong pasanin at dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo ang mabigat na pasaning iyan, walang iba ang kasalanan. That's why, ang sabi ng salita ng Panginoon, siya na walang kasalanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang siyang bumitbit ng ating mga kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Para nang sa ganon, sa harapan ng Panginoon, ay maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Babasahin ko po sa inyo, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, mga kapatid, ang sabi ng banal na salita ng Panginoon, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi ba napakabuti ng Panginoon, mga kapatid? Siya na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan alang-alang kanino? Sa atin. Di ba? Para lang sa ganun, kung tayo'y makipag-isa kay Kristo, ano mangyayari sa atin? Magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kita ninyo, mga kapatid, kinuha niya yung kasalanan mo na mabigat at inilagay niya sa kanyang katawan para yun ay maparusahan, pero may ginawa pa siya sa inyo. Hindi lang niya ang inyong kasalanan. Ano pang ginawa ni Jesus Christ? Inilagay niya sa inyo ang kanyang katwiran, kabanalan, upang sa pagharap mo sa Panginoon ay maging matuwid ka sa kanyang harapan. Hindi ba napakagandang biyaya
at pagpapala na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi niya lang kinuha ang kasalanan mo. Dinamitan ka pa niya ng katwiran at kabanalan upang pag humarap tayo sa ating Panginoong Diyos, makitang tayo'y matuwid. Dahil sa ating kabanalan at sa ating pagiging matuwid, hindi. Ito ay dahil sa kabanalang ni Hesukristo na inilagay lamang sa atin nung tayo ay kumilala at makipag-isa sa Kanya. Kaya ang challenge sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay may mga kapatiran na nahihirapan, wag lang tayong panayampo na. Wag lang tayo panay batikos sa Kanya. O wag lang nating panay-panay na batikusin ang ating iglesia. Manapay, pairalin natin yung malasakit, pagmamahal. Dahil kung si Kristo namatay para sa iglesia, dapat ganun din tayo para sa ating iglesia. Kung papaanong minahal ni Kristo ang iglesia, dapat ganun din natin mahalin ang ating iglesia. Dahil kinamatayan ng Panginoong Hesukristo ang iglesia. Binigay niya ang kanyang buhay for the church. At dapat ganun din tayo sa iba. Kaya nga ang challenge sa atin, mga kapatid, minamahal at nagmamalasakit ka ba sa iyong iglesia? May pinagkakaabalahan ka ba sa iyong sarili at dahil doon ay naiisang tabi mo ang iyong iglesia? Tandaan mo, kapatid, hindi ka tinawag ng Panginoon sa kaligtasan para lang maging sarili lang ang intindihin mo. Hindi po. Hindi ka tinawag ng Panginoon para lang maging abala sa sarili mong pasanin. Tinawag ka ng Panginoon para rin gawin ang pasaning pang-iglesia. Alam po ninyo, mga kapatid, meron pong isang kwento na narinig ko. Sabi sa kwento ay merong anay. Yung anay po, di ba, minsan parang tignan natin parang pangit na kasi anay. Kumakain ng ng mga kahoy, di ba? Pero tingnan natin yung good quality ng anay. Ang anay, sama-sama yan. Di ba? Hindi yan nag-iiwanan. Hindi nag-iiwanan yan. Di ba? Kaya nga ang tawag sa kanila, colony. Di ba? At ginagawa nila yun, hindi lang naman para sa kanilang sarili. Di ba? Bakit nila ginagawa yung bagay na yun? Para sa kanilang queen. Kaya nga may queen na anay, di ba? Ginagawa nila yung bagay na yun for the queen. So they labor for the queen. Mga kapatid, we labor for the king, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit tayo nagpapakahirap, nagbabata, naglilingkod sa Panginoon? Ginagawa natin ito para sa ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo. At tandaan natin, mga kapatid, let us be a burden bearer ng ating mga kapatiran. Igala natin ang ating mga mata. Huwag na tayong puna ng puna sa kapintasan ng iba because alam mo naman sa sarili mo na may kapintasan ka rin. Lahat tayo may kapintasan. At niloob ng Diyos na ikaw na may kapintasan, na ako na may kapintasan, ay pinagsama-sama ng Panginoon sa iisang iglesia para ating isaayos ang ating mga kapintasan at buuin natin ang magandang ugnayan sa loob ng iglesia. Be a burden bearer because you have the responsibility in restoring your sinning brother, and you have the responsibility of carrying the burden of others. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na inyong pong ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa nahayag ang iyong mga salita. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay nagiging makasarili kami. Kung hindi man, Panginoon, ay nagiging prideful kami.
na parang tinitignan namin na mas higit at nakatataas kami sa iba. Pero patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil dito ay ipinakita mo sa amin ang napakagandang halimbawa na sa tuwing kami, Panginoon, ay magko-confront, magko-correct ng aming kapatiran, dapat ang aming nasa isip, ang goal ay para sa kanyang restoration. Gawin mo po kami gaya ng aming Panginoong Hesukristo na napaka-gentle, Panginoon, sa pagtutuwid, dahil ang main purpose, the end goal, is for the restoration of our sinning brother. At gawin namin ito caringly and cautiously. At ganun din, Panginoon, meron din po kaming pananagutan sa mga kapatid naming nabibigat ang lubha sa kanilang mga pasanin, upang makipasan din sa pasanin nila, upang nang sa ganun, Panginoon, ay maayos at amin pong magampanan ito, Panginoon, sa loob ng iglesia, nang meron pong pagmamalasakitan at pagmamahalan. Nais po namin, Panginoon, na gawin ito hindi para lang sa aming mga sarili, kundi ginagawa namin, Panginoon, ang lahat ng ito para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong kaluguran. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, salamat po sapagkat kami po ay pinagsama-sama mo sa lugar na ito. Niloob mo, Panginoon, na kami ay magkasama-sama sa church na ito, Panginoon, sa iisang iglesyang ito, upang kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga kapintasan, ay maisaayos namin ito. At nang sa ganon, Panginoon, ay maluwalhati kaming makapaglingkod sa inyo, at ang end goal is for the glory of Christ. Kaya purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, at pinasasalamatan ka namin sa tanging ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.